Siguro dito na sa pagkakataong ito, pwede kong explain yung tinatawag nating postpartum. Pero actually, yung sinabi niya kasi first trimester ng pagbubuntis niya, meron talagang tinatawag na neonatal depression. Yun yung nangyayari na, halimbawa, ikaw yung naglilihi. Tapos habang naglilihi ka, ang tendency, mainitin ang ulo mo, magagalitin ka, kasi yung mga gusto mong kakainin, hindi na susunod, yun. So, pero yung tinatawag na postpartum, pwede yung immediately after ng pagkaanak mo, ang tendency kasi, syempre tama yun, yung sinabi kanina ni CA na merong hormonal changes kasi talagang automatic, di ba, niluwal mo yun. So, hormonal imbalance meron talaga. So, meron tinatawag na postpartum blues. Pero, yun, ano lang yun, it can be yung dahil mag-aalaga ka ng baby sa madaling araw, tapos talagang kulang ka sa tulog, hindi pa siya depression. Pero once na naging depression, eto na yung sinasabi niya na umiiyak siya ng walang dahilan. Gumigising siya na parang pagising ko na parang natutulala siya, yung mga tipong ganun. Pero ang maganda dito, pinakita ni CA na kaya niya kasi iba talagang nagme-medicate eh. Pero ito talagang na-surpass niya. Yun yung maganda doon. Kaya lang siguro dito, alam mo, si isang sa napansin ko, marunong kang bata, pero medyo nalimitahan yata yung ating emotional intelligence. Kasi kung minsan hindi, alam mo, pag sinabi kasing emotional intelligence, Ana, ito yung tinatawag nating ability for you to be able to recognize and manage yung emotion mo para sa ganon, alam mo kung paano ka makipag-interact sa ibang tao. Nakalimutan, sumobrang gamit ng love. Nakalimutan parang niya na nangibabaw ang puso. Oo. So, hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence. Kaya parang, sige, sama na lang ako dito sa kanya. Yun yung siguro na maaaring kung bakit umabot siya sa punto na parang pinagsisisihan niya. Pero, ang maganda, dahil kasi nailalabas na niya ngayon yung istorya niya na hindi na siya yung talagang apektado. And that's what you called na talagang wala siyang mental health issues ngayon. Yon, kasi kung masakit na masakit yan, well, which I believe may kurot pa din yan, lalo na napag-uusapan natin. Pero since naikikwento mo na siya, somehow, alam mo yon, nakapag-move on ka na rin kahit papaano, pero hindi mo maiwasan. Syempre, siguro, pag nakikita mo yung anak mo, minsan may mga pa-flashback ng very light, no? Totoo yun. Kasi lalo na, babe, ilang taon na ba yung anak mo? Ngayon po kasi 2 years old and 3 months na po siya. So, syempre, di ba, parang achievement para sa isang nanay. Kaya lang parang iniisip mo na paano may explain pag nagkaroon na ng intelihente yung bata, paano may explain asan si tatay, yung mga ganong klase. Yun naman yung mga kaba siguro niya na masasabi. Or what if kung magkaroon siya ng bagong relationship, paano niya i-handle yun, mga ganon.